Ipinagmamalaki po talaga namin ang ganda ng Puerto Princesa. Napakarami mong pwedeng puntahan, mapa-north hanggang south. Kaya po, dinarayo po kami ng maraming turista. Puerto Princesa po ay napakaganda at payapa pong lugar. Ako po ay si Renato de Guzman. Ako ay isang retired Navy. Nung ako'y nasa active pa po, ang dami rin po akong narating na lugar. Ako po si Jesseline Oliva. Kilala po ako sa tawag na Kajing. Sa ngayon po, ito pong restaurant namin, yun po ang pinagkakaabalahan po naming mag-asawa. Sa office po ako, kapag may mga paperworks, yun po yung ginagawa ko po. Ray Gloria, General Manager ng City State Asturias Hotel Palawan. De Berne Aton po. Ngayon po ay meron po akong business po dito sa Puerto Princesa. Ako po ay distributor po ng calamansi juice. Rinaldo Razonable. Katira po ngayon sa Tangigi Street, Bandaragat, Puerto Princesa. Roslyn Abiliana. Sa kasalukuyan po ako ay nagtatrabaho sa isang private company sa accounting firm. Kay Lalea F. Selva. Ako po ay nag-aaral dito po bilang B.Ed student po na ako po ay nakatira dito po sa San Pedro, Puerto Princesa City po. Nabinyagan ako sa Katoliko. Tapos, nung mga teenager po ako, nag-Adventist po ako. Yung best friend ko, Adventist. Sumasama ako lagi sa kanila. Sumasamba, may pagsamba. Wala po sa isip ko na mag-i-iglesia ni Cristo ako. Buong pamilya ko po ay mga Katoliko. May mga pinsan po ako na naging pari. Ang mga pinsan ko pong iba ay talagang parang devoted po talaga sa Katoliko. Kasama na po ako doon noong kabataan ko po. Nung Katoliko pa po ako, talagang paniniwala ko po, yun po ang relihiyon na tama. Dahil kinalakihan ko po at yun po pinamulat ng mga magulang ko sa akin. Pinganak po ako ng Katoliko. Ang aking mga magulang ay talagang saradong Katoliko sila. Pati ang aking lula ay Katoliko sila. Pag nakakarating ako sa ibang lugar, siyempre bilang Katoliko, di ako magpapalya na tuwing linggo, pupunta ako sa simbahan ng Katoliko. Dati po, ang relihiyon ko ay born again. So ako po ay naging born again kasi po yung tito ko, yung kapatid po ng mama ko ay pastor ng born again. Kaya po doon po ako lagi sa mama ko at sa tito ko. Sabi po nila, pag sumampalataya ka na si Kristo yung tagapagligtas, born again ka na, maliligtas ka na. Saradong Katoliko yung parents ko talaga. Plus may mga pari pa kami, mga obispo ng mga tiyo. Normal lang, kung sasama ka sa pagsamba, sasama ka. Kung ayaw mo naman, hindi ka naman pipilitin. Kasi yun yung nakagawian eh. Walang obligasyon, baga. Pinanganak po ako bilang isang Roman Catholic po. Tapos po, naging Seventh-day Adventist din po ako. Yung ate ko po, sumasama po siya sa mga ng Seventh-day Adventist. Tapos po, pinasama niya na rin po ako sa mga fellowship po nila. Sabi niya, sumama daw po ako. Hanggang po sa, in-invite niya na po ako sa mga pagsamba nila. Relihiyon po namin ay Katolik. Tapos, napunta sa Baptist. Napunta sa Yahusuahim. Bago napunta sa Pentecostal. Palipat-lipat ako kasi lalo na sa doktrina na hindi naman angkop sa nakalagay sa Biblia. Nagiging palagi ako nagtanong kung bakit parang kontra siya, hindi siya tama. Tapos madalas kong mapansin ang turo, kumukuha lang sa Biblia ng sitas tapos gawa ng istorya. Ang iglesia ay maganda dahil nagkakaisa at saka nagtutulong-tulungan sila.
Sa totoo lang po, madami po talaga akong naririnig negative po about sa iglesia. Lalo na po yung sa pag-aabuloy na sabi nila, pinipilit daw po. Pag-claim po nila na sila lang po yung maliligtas. Kaya po parang hindi po maganda yung tingin ko sa iglesia dati po. Mababa po talaga ang tingin ko sa iglesia. Kasi nung time po na yun, nasa bayan kami ng Quezon, hindi pa po maganda kasi yung kapilya. Kaya ang tingin ko, pipitsuging relihiyon ang Iglesia ni Cristo kasi sa bahay-sambahan na pinupuntahan nila. Baliwala sa akin yung Iglesia ni Cristo that time po. Sa tingin ko naman sa iglesia noon, sinasabi nila, ang iglesia raw, ang totoong maliligtas. Pero hindi po ako naniwala doon. Dahil meron po akong inaaniba na yung paniniwala ko dati, yun din ang ililigtas ni Cristo. Sila lang daw yung maliligtas. Yung ibang mga relihiyon, hindi maliligtas. Kaya ayaw na ayaw ko po talaga. Narinig ko madalas, Iglesia ni Manalo. May mga kamag-anak lang kami iglesia. Parang bata pa lang ko, humahanga na ako kasi pupunta sila sa simbahan, ayos na ayos. Wala ka makitang mga babae na nakapantalon, nakashort, nakakahanga. Doon ako humanga, sabi ko. Iba ito eh. Parang doon pa lang sa maliliit na bagay na yon, parang andun na yung disiplina. Meron po akong half-brother. Pamilya po sila ng Iglesia ni Cristo. Siya rin po yung nag-umpisang mag-akay sa akin sa mga pamamahayag nung high school po ako. Nung mag-college po kami dito sa Puerto Princesa, pinaaral po siya ng mga magulang ko. Siya po ang naghanap ng boarding house namin. Kinuha niya po yung boarding house na ang may-ari ay kapatid. Yung bunso po nilang anak, naging barkada ko po. So yun, siya po ang talagang nagtiyaga sa akin na magdala sa mga pamamahayag. Pag-obserba ko sa Iglesia ni Cristo, matagal na. Kasi Maynila, Dagupan, Iloilo. Parang sabi ko, parang may kulang. Yung pagtawag sa akin, dito na buo sa Puerto Princesa. Meron po akong isang kaibigan, yung best friend ko po talaga. Niyayaya ako palagi na mayroong pamamahayag. In-invite po nila ako sa mga pamamahayag po nila. Nag-try lang po akong sumama sa una po, parang ayoko pa, parang sabi ko, ay, ako magiging iglesia na, pag ganyan. Ganun po yung nasa isip ko. Po kasi narinig ko na pag nagpasok ka sa iglesia, ay iglesia ka na, ganun. Tapos i-discriminate ka na ng mga makakaalam nun. Yung anak ko nagtrabaho dito sa Malbar, ang naging boss niya Iglesia ni Cristo rin po. Tapos ako ay nagsunod sa kanya, bago pa lang ako dyan, ay sabi niya, kung saan ka pumupunta? Sabi niya, nagdoktrina po pa. Doktrina sa INC. So ikaw pa, sama ka. Diba, tagal ka na rin na hindi nag-Pentecostal. Nag-aaral ako, high school. Naging athlete ako. Tapos dito po yung venue sa Puerto. Kinabukasan wala kaming schedule ng laro. Nagpaalam ako sa coach namin, pupunta ako sa lola ko. Nung pumunta po ako doon, parang pagsamba kinabukasan, madaling araw, sabi niya, sumama daw ako. Sabi ko, ayoko kasi parang gusto ko magpahinga, syempre, di ba, galing sa Sabi, hindi, saglit lang yun, magsama daw ako dun sa auntie ko. Sabi ko, wala naman po akong damit, pansamba. Pahiramin lang daw ako. Mga kasamahan ko rin po sa serbisyo. Niyayaya nila ako sa pagsamba. Po nakita ko po kung gaano po organize po. Pagpasok mo po sa loob, maganda po yung ayos. Sabi ko, napaisip din po ako na dapat talaga ganito yung ginagawa kasi po sa Diyos tayo nakaharap. Dapat po formal po tayo. Isa sa tinitingnan ko yung pagpapaupo, ganyan. Hindi pwedeng umupo kahit saan mo gusto. Nung tumayo yung ministro para manalangin, nakamulat pa din ako. Kasi nga, titingnan ko lahat, tapos sumasagot ng upo, amin, ganyan. Hanggang sa naramdaman ko, kusa akong pumikit.
tumutuloy yung luha ko. Kasi parang tagos yung panalangin. Noong una pa ako nakapasok sa iglesia, sa kapilya ng iglesia, ay tingin ko po maganda. Dahil hiwalay po ang lalaki at hiwalay po ang babae. Pero sa Katoliko, magkasama ang babae at saka lalaki. At saka wala pong nagkukwentuhan. Talagang lahat po ay nakikinig sa itinuturong aral po. Wala pong mga ribulto, wala pong mga drums. Kasi sa amin meron, sa Born Again. Nakikita ko po na talaga pong galing talaga sa Biblia yung sinasabi nila. Hindi po nila sinasabi na naranasan ko to ganito, ganon. Yung sa iglesia po talaga, sa Bible po nila kinukuha. Lumapit sa akin yung isang ministro, pinabasa sa akin yung nakasulat sa Biblia. Doon po ako naniniwala yung nakasulat sa Biblia na binabanggit nila po na itinuturo sa akin. Sa Biblia, talagang pag nagturo ang dyan sa distro, nagalista po ako sa kamay. Kasi nga, ginatingnan ko rin po doon sa bahay. Napatunayan ko po totoo. Kaya sabi ko, okay. Yung nagtuturo po, talagang yung tanong na binabanggit niya, ang sagot nun ay binabasa niya po sa Biblia. Biblia lahat ang batayan. Yun yung pinakamagandang basihan kasi lahat galing sa Biblia at hindi gawa-gawa. Kaya, baga konkreto, walang katang-isip. Sa akin po kasi, ayaw ko na yung masasayang yung pananampalataya ko. Na hindi totoo yung pinaglilingkuran ko. Kaya lagi ako nagtatanong. Kaya buti naman, sa ministro, sinasagot through Biblia. Kaya ang ginagawa ko, sinusulat ko sa notebook. At hinahanap ko mismo sa Biblia. Nung sinasaliksik ko, nakasulat nga sa Biblia lahat ng tinuturo ng ministro. Ang maging turning point, kaya ako nag-iglesia ni Cristo ay gusto ko pong maligtas. Yung aral po sa iglesia na may impact po talaga sa akin is yung about po sa abuloy po talaga. Yung aral po pala sa iglesia, hindi ka po pipilitin, kusang loob po yun. Kasi po, dahil po sa pananampalataya niyo po sa Diyos. Ang turning point ko po sa Iglesia ni Cristo ay yung itinuro sa akin ang mga salita ng Diyos. Yung pananampalataya po na maniniwala na kay Cristo ay maliligtas, ay mali po yun. Kasi po talaga ang dapat yung pananampalataya ng makinig kay Kristo na pumasok sa iglesia, ang tunay na maliligtas. Nung nalaman ng pastor ng Adventist na nagpapadoktrina po ako, pinuntahan po ako. Bakit sa iglesia? Bakit mag-iiglesia ka? Sabi ko, kasi po yung turo, iba sa atin. Ang isa po sa ko dun is yung tunay na kalagayan ni Kristo. Tagapamagitan, tao na tagapamagitan sa atin sa Diyos. Kasi po sa Adventist, yung Diyos at si Kristo ay isa. Na kahit ipaglaban ko, may sagot sa Biblia. Kahit masakit, yun yung totoo eh. Ako yung aral na kita ko, yung pagiging disiplinaryan, yung magiging magalang, ganyan, at maging mabuting tao. Ang naging turning point ko po na talagang mag-iiglesia na po ako, yung napakinggan ko pong aral na si Kristo po ay tao. Tanang buhay ko po that time, ang pinaniwalaan ko po ay Diyos po si Kristo. Meron pong time na hindi po ako makatulog eh. Parang naguguluhan po yung isip ko, binabagabag ako na. Na-realize ko po na mali yung sinasampalatayanan ko sa dati kong relihiyon. Kaya nag-decide po ako na mag-iiglesia ni Kristo na po ako.
Inusig po ako ng pamilya ko, lalo na po yung tatay ko. Umuwi po ako sa amin doon. Tapos po nagbabasa po yun siya ng Biblia po. Tapos parang biniro niya po ako na basahan kita ng isang talata para umalis yung demonyo sa'yo. Sabi ko, tapos napatahimik na lang po ako. Tapos po hindi, pinabayaan ko na lang po kasi po alam ko po na pag lumaban pa po ako, mas lalo pa pong lalala yung ano niya sa iglesia. Kaya po, pinabayaan ko na lang po. Tapos po, nung pinabayaan ko po na kahit po anong pag-uusig nila, parang unti-unti pong natatanggap na rin po nila ako. Nagpatuloy pa ako dahil pinaglaban ko ang sarili ko bilang aanib ako talaga sa Iglesia ni Cristo kako dahil doon ako maliligtas. Sa simula po, napakahirap kasi ang pagsubok sa magulang. Instead, sila yung nakaunawa. Pero, sila pa talagang unang-unang humahad lang sa iyo sa pagsamba sa iglesia. Pero po, nanindigan po ako sa turo sa akin ng ministro salita ng Diyos sa Biblia na kailangan lampasan yung pagsubok na yan kahit magulang mo pa. Nung time na yun, wala pang cellphone. Ano lang, sulat. Sa nanay. Sabi niya sa akin, nasa liwanag ka na. Ba't ka pa bumabalik sa dilim? Sabi, yun po yung akala ko. Sabi ko din, nung sinagot ko dun po yun lang. Yun din po yung akala ko. Nasa liwanag ako. Pero hindi pala. Nung nabautisman po ako, September 25, 2020. Nabautisma ako noong 1998. Noong February 28, 2020 po. January 17, 2000. May 18 po, 1988 po. June 24, 2020. January 24, 2009. Yan pong araw na yan yung pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Kasi yan po yung araw na naging iglesia ako ni Cristo. Marami pong binago sa akin yung iglesia. Para pong hinihila po ako ng iglesia na mapalayo po sa sanlibutan. Kasi po, alam ko po sa mga edad kong ito po yung mga maraming nadadala po talaga sa mga bisyo. Binigyan niya po ako ng mga tungkulin po na gagampanan ko po para po mas mapatatag ko po yung pananampalataya ko po sa kanya. Dati rin ako manginginom eh. Pero nawala lahat yun. Pusang loob na ako nag-alis. Focus sa trabaho at saka sa pagsamba. Pakalaki po yung binago ng buhay ko nung nang-iglesia ako ni Cristo. Dati po wala po akong paroroonan kung saan ako magpunta. Pero ngayon po, malinaw po yung aking isipan kung saan po yung direksyon ng buhay ko. Malaki po ang naging epekto po ng pandemya sa aming pamumuhay. Kasi totally po close lahat ng mga negosyo namin. Kasi restaurant business po eh. Kaya wala po kaming income. 2 buwan po na close lahat. So walang income. Unti-unti ay nababawasan na po yung savings namin. Nag-open po kami after 2 months po. Pero hindi po sapat. Parang tama lang po na masustain namin yung pangangailangan ng mga empleyado namin na nagdo-duty that time para meron din po silang panggastos sa pagkain po nila. Nangapit po kami sa tulong at awa ng Diyos. Mas lalo po kaming naging mapanalanginin. Sa Kanya po talaga kami umasa. Naitatag namin ng matibay ang panatang pansambahayan. Dahil ang inaasahan na lang po namin ang tulong at awa po ng ating Diyos. Alam mo yung pandemya, yun yung nagiging daan eh, para ako maituwid sa tamang landas sa Iglesia ni Cristo kasi
Kung hindi siguro nagkaroon ng pandemya, lagi na lang busy dito sa trabaho. Unlike nung... Hindi ko naman ikinatutuwa, of course. Para namang siguro, hindi naman kapanipaniwala kung matuwa pa tayo dahil sa pandemya. Pero sa case ko, yung pandemya na yon nakatulong. Hindi po namin halos naramdaman kahit may pandemic. Kasi po, andyan, laging nananalangin. Kahit nasa sambayan lang, may pagsamba, tuloy-tuloy po yung paglilingkod. Nung dumating po yung pandemya, anak ko po, talagang nagkalugi-lugi po ako sa negosyo ko. So ang ginawa ko po, nanalangin ako sa Panginoong Diyos. Sana maibangon ko muli yung hanap buhay ko. Yun, kahit pa paano, paunti ng paunti, nakakabangon naman po ako sa pandemic na nangyari. Maglilingkod po ako hanggang wakas. Kung ano man po yung mauna. Wakas ng sanlibutan, wakas ng buhay. Nagpapasalamat po sa Panginoong Diyos. Unang-una, hindi naman ako kilala. At saka sinunaban ako para tinawag niya sa iglesia para maglingkod sa Kanya. Pero dahil binigyan ako ng pagkakataon na tinawag, maging hinirang niya, yung buong buhay ko po ay talagang iaalay ko sa Kanya sa paglilingkod sa loob ng iglesia. Ano man po ang mangyari, mahirap ng sitwasyon, sagana man, magpapasalamat pa rin po ako sa ating Panginoong Diyos dahil tinawag niya po ako sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Sa akin pong mga kababayan dito po sa Puerto Princesa, kung paano ko po pinagmamalaki ang ating bayan po. Pinagmamalaki ko rin po na ako'y isang Iglesia ni Cristo. Suriin po natin ang aral sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Mga kababayan ko sa Puerto Princesa ay inaanyayahan po kayo na makinig sa aral ng Iglesia ni Cristo. Mga kagaya kong, katulad kong estudyante, kung meron po kayong negatibong naiisip patungkol po sa iglesia, inaanyayahan ko po kayo sa aming mga pamamahayag na dumalo po nang sa gayon po ay mapatunayan ninyo kung totoo po ba yung naiisip nyo negatibo sa iglesia. Sa mga nakakadinig po at nakakapanood sa akin, hindi pa huli yung lahat para sa atin lahat na mag-observe. At kung may time kayo, makinig sa mga palatuntunan, programa sa radyo, sa social media ng Iglesia ni Cristo. Manood lang muna kayo. Ganon din nangyari sa akin. Nanood hanggang sa maunawaan natin yung programa at saka kung ano talaga yung mitiin ng Iglesia ni Cristo para sa ating buhay. Sa mga kaibigan at mga kakilala ko po na wala pa sa loob ng Iglesia ni Cristo, sa mga katrabaho ko po, suriin niyo po yung mga aral na sinasampalatayanan namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Para po, sama-sama po tayong maglilingkod sa Panginoong Diyos at magtamo ng pangako niyang kaligtasan. Maraming salamat po.